Hello, good morning po sa lahat ng aking mga followers. Ngayon po ay araw ng linggo at pizza 24. Pizza 24, araw ng linggo. Araw ng linggo, pizza 24 po ang ating pagbablog ngayon sa ating mutya. Pero bago ko sisimulan itong aking kwento, huwag makalimot po yung mga baguhan mag-subscribe, mag-like at mag-share palagi kayong maka-update sa susunod ko mga videos dito sa aking YouTube channel. At maraming salamat po sa YouTube channel. Hanggang ngayon ay nandito pa rin tayo, binibigyan pa rin tayo ng karapatan na makapag-vlog sa kanilang YouTube. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po ay itong aking ipapakita sa inyo, isa po ito sa pinakamagandang bunga ng talisay. Itong bunga ng talisay ay nagiging bato po siya. Nakita ko po ito sa bundok. At yung lumang talisay na napakatagal na po yung puno na yon doon at hindi pa siya na putol sa sobrang tagal. Ang tawag po yun ay century tree. At ito po ang aking nakukuha doon sa puno mismo ito ng talisay sa tabi ng ilog. Kaya ito po ay napakagandang gamitin sa pamumuhay. Matiwasay yung hanap buhay mo. Malamig ang tao sa iyo kapag dala mo itong mutya ng talisay. Tapos maganda sa negosyo, maganda sa pangkabuhayan, at higit sa lahat ito ay nakakatulong sa lahat ng oras na ikay mapahamak sa panganib, dahil ang talisay po ay kaya niyang gampanan at lukuban ka sa kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang mga dahon na ikaw ay kanyang pinapandungan para ikay hindi matatamaan ng anumang sakuna katulad ng bagyo, tulad ng mga kulam, barang daot hilo, at mga trahedya tulad ng mga in case of mga calamities na kung ikay barilin o itakin, kung ikaw ay iinggitan, may isip na masama sa iyo, kapag dala mo ang talisay ay napakaganda po ang kanyang enerhiya na magbibigay proteksyon sa iyo. Ganun po katindi ang talisay. At ipapakita ko sa inyo ang bunga. Ito po yung bunga niya. Ayan. Bunga ng talisay na nagiging bato po siya. Sa nagtatanong ko bakit itim ito, dahil ang talisay kasi kapag yan po ay malaya o matutuyo, kapag ilagay mo yan sa lupa, kapag matuyo yan, ang kulay po yan itim na may pagka brown. Kaya katulad nito, ang kulay niya itim na may pagka brown. Ganyan talaga ang talisay. Yan. Napakaganda po itong talisay na bunga. Kung silipin mong mabuti, para siyang turtle, no? Para siyang turtle o pagong. Pero hindi po yan pagong, dahil yan po ay isang bunga ng talisay. Ayan. Pero depende na sa inyo kung gagawin yung pagong yan, ay magiging pagong yang sa isip nyo. Dahil itong bato nito ay may birtud at kapangyarihan, dahil siya po ay bunga ng talisay. Ayan, kapag magdala ka kasi ng birtod na may kapangyarihan, kung ano yung nasa isip mo, sinusunod po yan ng mga mutya, dahil ang mutya po ay napakalakas po yung enerhiya ng kanyang power o kanyang birtod. Dahil biruin mo, yung mga katawan niya ay nagiging bato na sa sobrang lakas yung kapangyarihan, nagiging bato siya, o kumbaga nagiging national hero o nagiging Diyos ng mga Diyos. Kaya yun ang mga dahilan na kapag dala mo yung mga bato o mutya, kapag gagawin mo lang ito sa mabuti, mahirap yung tao, mahirap mamatay-matay, dahil may birtud siya, dahil sa kapangyarihan ng kalikasan na galing sa kanyang katawan. Dahil dito sa mundo kasi maraming mga magnetic power dito na naka-imbak lang. Maraming mga scientists na nag-research kung ano ang dapat gawin nila para sila po ay magiging invisible o magiging hindi sila matatamaan ng anumang mga sakuna. Lahat po yan ginagawa ng mga scientists natin, yung mga mag-aaral kung ano ang mga dapat gawin para sila ay magiging superpower. Kaya hindi na tayo magtataka kung gaano ka-high-tech ng panahon ngayon. Lahat ng gagawin sa mga estudyante natin ay ginagawa para maka-research o sige sila additional sa kanilang knowledge para matutunan nila ang lahat ng mga sikreto dito sa ibabaw ng lupa. Kaya marami ng tao ngayon na nag-high-tech na. Pero ang unang magiging high-tech dito sa mundo ay ang Amerika.
Tapos lahat ng mga malalaking nasyon, sila ay nagbibigay ng mga researcher para sila ay magiging superpower. Kaya dito sa Pilipinas, yung mga minerals natin, ginagawa nila ng mga experiment para magiging superpower sila. Kaya ang una kasi sa mga agimat o anting-anting, yung mga dito kasi nagmula yung gira, First World War, Second World War, dito sa Pilipinas. Kaya lahat ng mga detection test nila ay dito nila nalaman kung ano ang dapat nilang gawin para sila magiging superpower. Iyon po ang mga kasaysayan na ating natutunan sa pamamagitan ng anting-anting at agimat. Dahil hindi lahat ng mga, kung sa Bible basihan natin, lahat po yan ay mga bawal po yan. Pero para sa akin, kung ano yung aking nakagisnan, kung ano yung hinahinatnan sa ating buhay, kung ano ang kailangan nating dapat gawin, ay mayroon naman tayong Panginoon na ating tagapagligtas pamamagitan ng ating pagdarasal. Pero ayon sa mga researcher natin ngayon, ito po ay isa sa pinaka magandang gamitin sa yung mga magnetic power na mga material. Kahit mayroon tayo nito, magdarasal pa rin tayo dahil ito ay gawa ng Diyos. Diba? Gawa ito ng Diyos. Walang dito si Baba, walang hindi ginagawa ng Diyos dito. Lahat po yan ni ginagawa yan. May mga estudyante tayo nagre-research para malaman nila ang sikreto kung ano ang dapat gawin. Ay kung ikaw ay tumatawag ka lang ng Diyos, wala kang taong ginagamit para siya ay ligtas mo yung tao. Kahit gaano pa ka lakas yung yung pagdarasal mo, kung sa Diyos ka tawag, tapos wala namang taong ginamit ng Diyos na para itumutulong diyan sa katawan ng tao na tumutulungan yung tao. Kaya lahat po yan ay gawa ng Panginoong Diyos. Kaya kung ano ang ating makikita ngayon, galing po yan sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa nakakaintindi lang po sa ibabaw ng mundo ang marunong umintindi nito. Kaya ulitin ko po, ito ay bunga ng talisay. Malakas po yung spiritual niya sa ating pagbasa. Sa spiritual protection niya, malakas. Meron din siyang swerte. Kung baga, itong talisay ay pangkalahatang proteksyon na din po ito. May swerte na may proteksyon pa. O ganon po ang kanyang kahinatnan sa ating pagbasa, sa ating spiritual na pagbasa. Ayan. Kung hindi natin gamitin, kasi kung hindi tayo mag-usap about sa scientist, kung hindi natin gamitin yan, sayang lang yung pinag-aralan ng mga tao, mga kabataan natin. Kung hindi nila i-research lahat ng mga sikreto sa ibabaw ng mundo. Kaya tayo pinanganak sa ating Panginoon, ginawa tayo ng Diyos para tayo mag-research kung ano ang sikreto sa ibabaw ng mundo. At siya rin ang nagbibigay wakas, siya ang una at huling nagbibigay. At kung baga lang,